Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapalaya. At yes, friend, ngayong araw ng kalayaan, naway wag ka nang magpalupig sa taong hindi na ikaw ang iniibig. Aww! At hindi si Douglas MacArthur yung ex mo, ha? Kaya huwag kang maniniwala kapag sinabi niyang I shall return. Nako, duda ako dyan. Alam mo, isa yan sa mga lesson sa buhay natin, no? Na kapag meron kang isang taong pinalaya na sa buhay mo, gawin mo yun ng buong puso. 'Di ba? Palayain mo na yan. Huwag mo nang ipaglaban. Lalo na especially kapag ayaw niya na rin sa'yo. Kapag pinapakita niya na yung mga pangitain, simbolo na hindi na ikaw ang mahal niya, hindi na ikaw ang gusto, palayain mo na yan ng buong puso mo. Para saan pat kakapitan mo siya kung hindi na ikaw ang mahal? Para saan pat ipaglalaban mo yung taong yan kung hindi na ikaw ang nakikita niyang kasamang tumanda? 'Di ba? Sayang yung pagkakataon, sayang yung pagmamahal na ibubuhos at ibibigay mo sa kanya. Sayang yung panahon na sana iginugol mo sa taong kaya ka ring mahalin pabalik. Kayang i-reciprocate yung klase at level ng pagmamahal na kaya mong ibigay. Kaya pag ayaw na sa'yo, pag ramdam mong hindi na ikaw ang gusto, palayain mo na. At ganun ka rin dapat sa kanya, diba? Kapag feeling mo, hindi mo na siya mahal. Kapag feeling mo, may iba ka nang natitipuhan, ipagtapat mo na sa kanya. Palayain mo na rin siya. Ganun lang yun, diba? Give and take. I-reciprocate kung ano yung ginagawa sa iyo ng partner mo. Para wala nang panahon na nasasayang, wala nang pag-ibig na napupunta sa wala. 'Di ba? Dapat kapag pinalaya mo na siya, wala ka ng pananabik at pag-asang babalik pa siya. Totally pakawalan mo na. Bitawan mo na. Alam kong mahirap para sa'yo na ikaw yung gumawa ng hakbang para tapusin na yung relasyon ninyo, para palayain ang isa't isa. Pero kung yun yung nakikita mong natatanging paraan para matapos na yung paghihirap ninyong dalawa ng magkasama, para tuldukan na kung ano man yung lagi ninyong pinoproblema, magkaroon ka na ng lakas ng loob. Sana, alam kong hindi madali pero sana, magkaroon ka na ng lakas ng loob. At kung kinakatakot mo na baka ikaw yung sisihin, baka ikaw yung magsisi, baka ikaw yung makonsensya kasi maaring nabibigla ka lang pala, nadadala ka lang sa emosyon mo, dito papasok yung sinasabi natin kailangan mong pag-isipan ng mabuti at kailangan mong makipag-usap ng maayos sa partner mo kung ano na nga ba ang estado ng relasyon ninyo para hindi kayo padalos-dalos. Para hindi kayong magbe-break tapos magbabalikan, magbe-break, balikan, ano to? Sa trabaho nga isang beses lang nagbe-break, 'di ba? Tas sa inyo paulit-ulit. 'Di ba? So kailangan mong makasiguro, 'di ba? Para the moment na palayain mo na yung taong 'yan, siguradong sigurado ka na. Siguradong sigurado na kayong dalawa. At hindi mo kailangang akuin lahat ng burden, lahat ng konsensya kung bakit tatapos kayong dalawa kasi ganun talaga. Meron at meron sa inyong dalawa ang kailangan maglakas ng loob para harapin yung katotohanan na hindi na kayo masaya.
At alam kong iniisip mo na baka ikaw yung bumitaw, ikaw rin yung nagkamali, 'di ba? Ikaw yung nagmahal ng mababaw. Hindi naman ganoon 'yun. Baka natatakot kang husgahan ng mga tao sa paligid ninyo na, ay, ikaw yung nakipaghiwalay, di ikaw yung mababaw yung pag-ibig sa inyong dalawa. Uwe, ganun ba yun? Diba? Hindi yan totoo, no? Baka nga kaya ka bumitaw kasi alam mong yun yung makakabuti sa inyo. Alam kong hindi ka bumitaw para ipamigay siya, bumitaw ka kasi yun yung tama. Yun yung nakikita mong solusyon. Kumbaga nasa last resort na kayo. Kumbaga ginawa nyo na lahat. Sinubukan yung ayusin ng paulit-ulit pero wala na talaga. Kaya binitawan mo na siya kasi gusto mong sumaya na rin siya at sumaya ka na. Kahit na hindi na kayo magkasama. Na kahit pa masakit para sa iyo yung posibilidad na makita mo siyang sa iba na sumasaya, sa iba na pinagpapatuloy yung minsan naging pangarap ninyong dalawa, well, ginawa mo pa rin na palayain siya kasi nga nagmamahal ka. Minahal mo siya. At sa susunod na magmamahal ka, sana totally malaya ka na. Malaya ka na from the pains, from the memories. Malaya ka na mula sa nakaraan mo totally. Sa sakit ng lahat ng naramdaman mo, sa trauma. Hindi ko alam kung paano nagtapos yung relasyon ninyo pero kung ano man yung mga dapat mong iwan, sana makalimutan mo na. Sa lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng galit, sana makalaya ka na. Para sa susunod na magmamahal ka, maibigay mo na ulit yung pagmamahal na kaya mong ibigay para sa panibagong taong mamahalin mo, yung totoo, puro, solido. Hindi man ngayon, but through time, magiging okay ka rin. Basta ipangako mo sa sarili mo na magmamahal ka ulit. 'Di ba? Na hindi magiging hadlang yung nakalipas mong relasyon para hindi na muling buksan yung puso mo sa panibagong tao kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Maaaring nabigo ka ng una at maaaring magtagumpay ka na ngayon sa pangalawa. Nakakailan ka na ba? Baka naman pang 20 na yung inaabangan mo ngayon. Dami na be. Grabe naman yan siya, oy. Ay nako, alam mo isa talaga yan sa mga mahirap na pakiramdam 'di ba? Kahit pasabihin mo na palayain na ng tuluyan ang nakalipas. Maniwala sa salitang past is past pero mahirap pa rin, 'di ba? Malungkot pa rin kung iisipin na yung minsang taong naging bahagi ng buhay mo, nakasama mo sa isang paglalakbay na punong-puno ng kasiyahan, kalungkutan, problema na mga nasolusyonan, hindi pa rin madali, 'di ba? Yung mga bittersweet goodbyes na tinatawag, yung pagpapalaya ba na kahit pa sana ayaw nyo pa, kahit pa sana gusto niya pang subukan, kaso wala na talaga, 'di ba? Hanggang sa umaabot na lang kayo sa puntong naiintindihan nyo na, tanggap nyo na sa isa't isa na hindi talaga kayong dalawa. O kaya ikaw, yes friend, kung nasa moment ka pa ng pagkapit, pero gusto mo nang makalimutan at hindi maramdaman ng sakit, kung gusto mo nang makalaya dyan sa nararamdaman mo para sa kanya, palayain mo na. Huwag ka nang magpasiil sa manlulupig niyang pag-ibig. At finally, para sa susunod na araw ng kalayaan, 'di ba? Next year, June 12, 2026, masasabi mong Philippine flag na ang iwawagayway mo. Hindi na ang red flag na ex mo, 'di ba? Ay nako, anyways, tama na sa usapang ex. Alam kong pag naaalala mo siya, nami-miss mo siya, baka i-chat mo pa, di ba? O kaya palitan na lang natin ang ating usaping ex sa usapin ding ex pero extra money. Yan, alam kong pumapalakpak ang tenga mo dyan dahil eto na, i-anunsyo ko na kung sino nga ba ang mapalad na mananalo para sa ating... Yes, friend, lakasan mo na muli ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko. Kaya wag na nating patagalin pa, hawak ko na po ang resulta. Congratulations! Eto, medyo mapalad kayo sa araw na ito, ha? Talaga nga namang nagpakawala din si Biboy Bibo ng kwarta. Oo, pinalaya din niya ang mga kaperahan ng Yes FM.
Dahil eto nga ang good news, yes friend. Dalawa ang winner natin for tonight. Kaya naman congratulations sa inyong dalawa. Jason Avellana and June Lianza. Congratulations! Kayong dalawa ang maswerteng nanalo para sa ating pera-pera lang yan promo ngayong araw ng kalayaan. O, basahin natin ang mensahe ni Julianza. Sabi niya, good evening Biboy Bibo. Ang sagot po sa inyong tanong na simbolo ng tatlong bituin sa watawat ng Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Sana manalo po para may pangkape. Wow! Pangkape lang! Tsala! Piling ko yung kape mo yung yung mamahalin. O, pa-shoutout po sa aking best guard delivery na laging nakatutok sa inyo habang nasa biyahe ngayon Bulacan to Isabela. Pa-shoutout na lang din po yung dalawa kong poging driver na kasama ko si Kuya Marlon at si Master Del Mar. Pag hindi mapili, shoutout na lang po. Salamat. O, dapat pala shoutout na lang kita. O, diba? O, wala na pong signal radio ng truck namin sa Kabanatuan maya-maya, yes, friend. O, dahil dyan, ito nga sinasabi ko sa iyo. Diba? Pag wala na kayong signal ng radyo, may isa pa kayong option. Pwede nyo i-download ang Yes FM mobile app para pwede kayong makinig anytime at anywhere via internet, diba? Online. O, kaya naman i-download nyo na ang Yes FM mobile app dahil available yan sa Google Play and App Store. At bago pa natin makalimutan, again, ang winner natin ay si Jazar Avellana at June Lianza. Ang kailangan nyo naman gawin sa mga oras na ito ay mag-send ng inyong valid ID at syempre ng inyong GCash number para tuluyan nyo nang makuha ang inyong tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ako, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magharinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Solid! Good night, Bibi! Mwah, mwah.